Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ah, Tunay nga na napakaganda po ng araw ngayon dahil magkakaroon po tayo muli ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago ang lahat, kamusta na po tayo? 8 weeks na po tayong nag-i-stay sa bahay. Kamusta na po? Bakit na po ba tayong natutunan sa Panginoon? Kamusta po yung ayuda po ng ng ating gobyerno? Nakakarating po ba sa atin? Sabi nga sa Facebook mawala man lahat ng yan, huwag lang ang Panginoon okay na po sa akin. Ang Panginoon po ay sapat na para sa atin. Okay po ba mga ka-lockdown? Okay, bali ngayon po ay naganda po ang Panginoon ang ating pong pagkasalo-saluhan, ang salita po ng Panginoon. Ako po ay nag-ano po ng title na Return Home to God. Dito po ay hinangon ko po sa Isaiah 46 verse 10 to 13. Basahin po natin. Sa pasimula pa'y tinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang magsasabi nito at tiyak na matutupad. Makinig kayo sa akin, mga taong suwail. Kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw ng pagkatagumpay. Ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Iligtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa maga pong ito, Lord God, at tunay nga na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mga kapatid na nakikinig po ng salita mo ngayon, sa mga nanonood po sa Facebook, sa cellphone. I pray, Panginoon, na ito pong mensaheng to ay magpumuko po sa aming mga puso, sa aming damdamin, sa aming isipan, na magkaroon po kami, Panginoon, ng pagnanasang sumunod po sa iyong kalooban, O God. Dalahin po namin, Panginoon, sa mga tao po ngayon na nakikinig po ng salitang ito, Lord God. Samahan mo po sila at patuloy po silang gabayan at buksan mo ang kanilang mga puso upang ang mensaheng ito ay patuloy pong pumilos sa kanilang mga buhay sa oras po ito. Marami pong salamat, Panginoon. Anuman po, Panginoon, kanilang ginagawa ngayon, patuloy po silang palalahanan na sa oras po ito ay meron po kaming gawain katulad po nito at patuloy po silang idako, Panginoon, sa mga cellphone na kanila pong hinahawakan upang sila po ay makapakinig ng salita mo. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus we pray. Amen. Okay, bago ang lahat, balikan po natin ang makaganapan bago po dumating ang COVID-19. Ang mundo o ang mga bansa sa paligid po natin ay nagiging abala sa pagpapalakas po ng kanilang puwersa, sa pagpapayaman ng ekonomiya. Lahat po sila ay nakatuon sa pamaterial na bagay. Even po ang ating bansa ay bumibili ng mga gamit pandigma. Tulad po ng mga malaking barko na pandigma, mga jet fighter, mga submarino. Doon po nakatuon ang ating isipan nung wala pa po ang COVID-19. Even po yung ating po mga simbahan ay talaga po namang nagpapaganda ng simbahan, nagpapalaki ng building, papatas ng building, nagpapaganda ng mga instrumento, nagpapalakas ng mga aircon. Kaya naman po ang mga Kristiyano ay talaga naman pong nagpapalipat-lipat lang po ng simbahan. At kung saan may magandang simbahan, doon po sila pupunta. Nakatuon po ang isipan ng mga Kristiyano sa material na bagay. Hindi na po nila napapansin ang kanilang magsamba. Kaya naman pumisan, yung essence po ng pagsamba sa Panginoon ay nawawala na. Nagiging kampante na lang po ang pagiging Kristiyano. Pumisan, hindi na nga po nagbabasa ng Biblia, hindi na nagpe-pray, hindi na rin po nakapag-share ng salita ng Diyos. Yung po ang nakakalungkot. Kaya nga sabi po ng biro ng iba, siguro ang Kristiyano sa nguso na lang po nangyayari. Hindi na po sa puso. Dahil inagaw na po ng sistema ng mundong ito ang buhay po natin. Ang Diyos po ay matagal na pong nagpapahiwatig sa atin.
lahat po ng mga signs sa Biblia ay nangyayari na po. Pero ang pong ginagawa natin, binawalang bahala lang po natin ang mga bagay na yan. Andyan po yung mga signs na makibasa po natin sa Biblia. Andyan po yung mga lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, gera sa iba't ibang lugar, forest fire, pananalanta ng mga balang sa iba't ibang dako. At mayroon pong sign na namula po yung buwan na mababasa po natin sa Joel. Yan po yung babala ng Diyos sa atin. Pero anong ginagawa natin? Bago po si Jesus ay umakyat po sa langit, nagbigay po siya ng tagubilin sa atin. Sabi niya po sa Matthew 28 verse 19 to 20, humayo kayo at gawin niyo mga alagad po ang buong bansa. Bautismohan niyo sila. Pero pong tagubilin ng Panginoon sa atin dito po sa lupa, bago po siya umakyat. Kaya lang po, dahil sa sobrang kaabalahan po natin, hindi po natin nagagawa ang mga bagay na yan. Nagiging kampante po ang mga Kristiyano. At baga parang Kristiyano lang pag Sunday. Pagdating po ng ibang araw ay wala na po. Yung po ang nakakalungkot. Siguro sa palagay ko po ngayon, kaya mayroon pong COVID-19, sa palagay ko ito po yung kalooban ng Panginoon na mangyari sa ating pong bayan, sa ating pong bansa. Kasi biruin niyo po, isang kisap lang na bago po ang lahat, ang mundo ay huminto at natuon ang isip sa lahat sa COVID-19. Lahat ng bagay na ating pinagkakabalahan nung wala pa po ang COVID-19 ay nabaliwala po lahat, wala po ng saysay. Maging ang mga naiipon po natin sa ating tahanan ay nagamit na rin po natin. Dahil lahat po ay huminto, lahat po ng ekonomiya ay bumagsak. Pero yun po, kung ito po ay gawa ng tao, hindi po mangyayari ito eh. Sandali lang po ito, pero tumagal. At buong mundo po ang apektuhan. Kaya niniwala po ako ito po ay kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, sinabi po ng John chapter 10 verse 10. Sabi po roon, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at manira. Pero naparito ang anak ng Diyos upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan. Makita po natin dito na una, sinabi po rito, ninanakaw ng diablo. Ninakaw ng diablo ang ating isipan at ibinaling sa material na bagay dito po sa mundo. Pangalawa, pinatay ng diablo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, sinira niya ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yan po ang dahilan. Kaya dahil nais ng Diyos na ibalik tayo sa kanyang kaharian. Kaya ginamit niya po itong COVID-19 upang tayo po ay ma-lockdown. Ayan. Bakit po kailangan i-lockdown? Ano ba ibig sabihin nito? Sa marami pong bayan, sa maraming bansa, nung dumabas po ang COVID-19, agad-agad po sila nag-lockdown. Paging sa ating po mga bayan, nag-lockdown din po tayo. Hanggang ngayon po naka-lockdown po tayo. Bakit po kinailangan? Dahil unang-una, marami pong mga tao matitigas ang ulo. Ayaw sumunod. Pangalawa, para mapigilan ang pagpapasa-pasa ng virus na ito, ang sakit na ito. At pangatlo, pag ito po ay dumami, sakit po ng gobyerno ang mangyayari. At isa pang dahilan kung bakit po nila-lockdown, para hindi na po makahawa ng sakit na ito. Ganyan din po minsan sa ating mga Kristiyano. Tayo po mga Kristiyano, kailangan din po nating i-lockdown. Kasi parang hindi na po tayo makahawa sa ibang mga Kristiyano. Sa ating po minsan, sa katamaran po natin, sa ating seryoso sa pagsimba, kailangan po nating i-lockdown. Magkaroon po tayo ng consecrate sa ating Panginoon. Bigyan po natin ng kahulugan ng salitang lockdown. Ayan, para mas maunawaan po natin. Lockdown, letter L, O, C, K, D, O, W, N. Pasa po sa letter L. Sabi po rito, listen to God voice. Ito po yung minsan nawawala sa atin dahil sa sobrang kabisihan po natin sa
ang mga bagay-bagay dito po sa mundo, hindi na po natin naririnig yung sinasabi po ng Panginoon. Nagsasalita po ang Panginoon sa atin. Tandaan po natin yan, ang Diyos po ay buhay. Nagsasalita po siya, kaya lang po sa sobrang kabisihan po natin, hindi po natin siya naririnig. Lalo-lalo na kapag hawak po natin ang cellphone, ang kabataan, pagkahawak po ang cellphone, hindi na po naririnig ang mga utos ng kanyang mga magulang. Minsan nakakapit 4 na tawag na, at pag sumagot, sasabihin, wait lang. Nakakalungkot po. Inago na po ng sistema ang ating kabataan. Inago na po ng mga gadgets. Sabi po ng Panginoon, listen to God's voice. Katulad po ng ginawa po, katulad po ng 1 Samuel chapter 3 verse 10. Nung si Samuel po ay natutulog, ilang tawag lang ng Panginoon, agad po siyang bumangon at tinanong niya, sige po Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig po ako. Ganun po dapat ang nais natin, nakapokus po tayo sa Panginoon. Kapag siya po ay nagsalita, agad po tayong makinig at meron pong sasabihin ng Panginoon sa atin. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Lagi po tayong nakatune in sa Kanya. Yun po. Pangalawa po, letter O, obey His word and His teaching. Sabi po sa Deuteronomy chapter 13 verse 4, kay Yahweh lamang tayo sumunod. Sabi po rito, si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang utos. Ibig sabihin, wala na po tayong ibang susundin kundi ang Panginoon lamang. Kaya lang, minsan inaagaw po ng kaaway ang ating atensyon. Kaya yung utos ng Panginoon ay nababaliwala po natin. Nagiging busy po tayo sa mga bagay-bagay. May pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Mas inuuna po natin yung ating sarili. Doon po nakakalungkot. Yun po yung ayaw ng Panginoon sa atin. Sabi nga ng Panginoon, matakot po tayo sa Kanya. Kasi pag ang Diyos po ang nag-utos, kailangan po tayo sumunod. Yun po yun. Pangatlo, letter C. Call on Jesus' name and be calm. Sabi po ito, sa lahat po ng ating ginagawa, sa mga pangyayari po natin sa ngayon, tanging si Jesus Christ lamang po ang ating tatawagan. Nakakalungkot isipin, pag ako po nakakarinig na sa TV, nakakarinig po sa radyo, meron po silang panalangin. At pagdating po sa dulo, sino-sino pong santo ang kanilang tinatawag. Ang sabi po ng Panginoon, kapag nanalangin ka sa Ama, sa pamamagitan po ni Jesus, dapat po in Jesus' name. Sabi po ng Panginoon, didinggin ng Panginoon ang ipanalangin kapag kay Jesus mo in-address ang mga bagay na yan. Yun po ang kailangan po natin. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, kapag tayo po ay nakakaroon ng mga ganitong sitwasyon, kay Jesus lang po tayo tumingin. Kay Jesus lang po tayo tumawag dahil ang Panginoon po ay sapat na. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya po niyang gapiin ang lahat ng kaaway dahil sa pangalang Hesukristo. Lahat po ng diablo, lahat po ng masasamang espiritu ay napapalayas. Every time na meron po tayong mga sitwasyon na katulad po nito, si Jesus lamang po ang ating tawagan. Amen? Letter K, sabi po rito, know that God has purpose for everything. Katulad po na sinabi po sa Isaiah chapter 46 verse 10 to 13. Ang lahat po ng pangyayari ay meron pong dahilan sa Panginoon. Katulad po ng nangyayari po ngayon sa atin po ngayon, mayroon po tayong COVID-19. May dahilan po yan kung bakit po mayroon ganito. Sabi nga po sa talata natin binasa na sabi po rito, ayan, sandali lang po tingnan natin po natin. Sabi po rito, makinig kayo sa akin, mga taong suwail. Kayong maniniwalang malayo pa ang tagumpay. Biro niyo po yun. Sinasabihan po tayo ng Panginoon ng mga suwail, mga matitigas ang ulo. Dahil ang akala po natin matagal pa ang pagdating ng Panginoon, hindi po natin alam. Ito pong araw na to, tayo po ay nasa last days na ng Panginoon. Kaya niya po ibinaba ito, kaya niya po ginawa ito. Dahil gusto niya po tayong maibalik sa kanyang kaharian. Returning home to God, sabi niya. Gusto niya tayong maisama. Kaya kung di niya po gagawin itong COVID-19 na to,
Marami pong tao, marami pong mga anak niya ang mawawala. Yun po yun. Letter D po, dwell in the presence of God. Do not panic. Sa lahat po ng pagkakataon, dapat po lagi po tayo nakadepende sa Panginoon. Lagi po tayo nasa presensya ng Panginoon. Ano man ang mangyari, pag ikaw po ay nasa presensya ng Panginoon, hindi ka dapat mangamba. Hindi ka dapat magpanik. Kasi alam po natin, kapag ikaw po ay nasa presensya ng Panginoon, ano man ang mga bagay na dumating sa buhay mo, kayang-kaya mong gapiin. Dahil ang Panginoon ay mas makapangyarihan sa lahat ng yan. Amen? Letter O, sa down. Offer a prayer for everyone's safety. Dito po tayo magiging malakas sa pananalangin. Nung bumagsak po dumating po ang COVID-19, lahat po ng tao sa mundo ay tumuon sa ating Panginoon. Lahat po nanalangin para sa kagalingan. Dahil wala lang po tayong ibang lalapitan. Wala lang po tayong ibang pupuntahan kundi kay Jesus lang. Kasabi po rito, offer a prayer for everyone's safety. Maging sa ating pong mga mahal sa buhay, mag-alay po tayo ng panalangin sa kanila. Panalangin ng kaligtasan para sa kanila. Hindi lang po sa physical, kundi sa kanilang spiritual. Ganun din po sa atin ngayon. Mag-pray po tayo para sa mga taong nasa frontliner po natin na humaharap sa mga may karamdaman. Magbigay po tayo ng oras, mag-offer po tayo ng oras. Sabi po rito sa 1 Thessalonica 5:17 to 18. Ang sabi po diyan, huwag po kayong magsawang manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Ito na po yung time na dapat po tayong nasa bahay po tayo, lagi po tayo nagpe-pray at nagbabasa ng Biblia. Ito lamang po ang sandata po natin kapag may ganito mga kalimitan dumarating. Okay? Letter W. Wait on God. Wait on the Lord and be patient. Alam na po natin na malapit na po dumating ang Panginoon. Huwag po tayong manghinawa. Gumawa po tayo ng mga bagay na nakakalugod po sa ating Panginoon. Darating na po ang Panginoon, malapit na po siyang dumating. Kailangan lang po natin, huwag po tayong manghihinawa, huwag po tayong susuko. Ano man ang dumating ng problema o dumating ng pagsubok sa buhay natin, huwag po tayong susuko. Maghintay po tayo. Ang Diyos po ay parating na. Amen? At ang huling-huli po, nurture our personal relationship with God. Dito po pumapasok yung ating pong sarili. Palakasin po natin ating pananampalataya sa Panginoon. Palakasin po natin ating relasyon sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng intimacy sa Kanya. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Yun po ang pinakananais po ng Panginoon sa atin. Huwag po tayong malayo sa Kanyang presensya. Lagi po tayong nakatutok, lagi po tayong nakapokus sa ating Panginoon. Huwag po tayong lumayo. Yun po ang gusto po niya. Huwag po tayong sa kaaway. Magpalinlang sa kaaway. Dahil pag tayo po ay nagpalinlang sa away, ilalayo niya po tayo. Katulad po ng mga nangyari noon na naging kampante po tayo dahil sa ginagawa ng kaaway sa atin. Ninanakaw ng kaaway ang ating pong pananampalataya. Kaya sabi po nito, nurture our personal relationship with God. Palalimin natin, patatagin po natin. Paano po ito tatatag? Sa pamamagitan po ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagtupad sa pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Yan po. Lahat po ng yan ay personal natin gagawin sa ating Panginoon para tayo po ay maibalik sa kanyang kaharian. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Returning home to God. Ibalik po tayo sa Kanya. Dahil tayo po ay nahiwalay, tayo po ay nawala. Kaya po meron pong lockdown, kaya po meron COVID nang nangyayaring ganito. Yan po. Sabi ko rito, ibalik po tayo sa basic nating pong ginagawa noon. Una po natin nakilala ang Panginoon, napakainit po natin. Wala po tayong time na hindi po tayo nakatuon sa Kanya. Yung po, ibalik po tayo sa basic, lalong-lalo po sa ating tahanan. Palakasin po natin ang ating relasyon sa ating pamilya, sa ating Panginoon. Lalong tigit ang ating mga kabataan, ingatan po natin sila na wag po silang malinlang ng kaaway. Meron po akong isang awit na nagre-retain sa aking isipan. Sabi po ng awit, gusto ko pong gawin sa inyo ng saglit. Sabi po niya,
Gumising tayo, ipakita na tayo'y sa Diyos. Ang kabata ay huwag nating pabayaan. Tumatakbo ang bawat oras, ang panahoy lumilipas. Gumising tayo habang mayroong lakas. Habang mayroon po tayong lakas, gumising po tayo. Ingatan po natin ng mga kabataan. Sila po ang magiging susunod sa atin. Kaya sila po ang ating kailangan na ingatan dahil sila po ang pinaka prone sa ginagawa ng kaaway dahil sa mga gadgets na yan. Kaya patatagin po natin ang ating relasyon sa pamilya, sa mga kabataan. Ingatan po natin sila. Yun. Okay. Tulad po ng talata sa binasa po natin, Isaiah 46 verse 10 to 13. Tayo ngayon ay nasa huling araw na ng Panginoon. Nais na ng Panginoon tayo ibalik sa kanyang tahanan. Nais niya po tayong ibalik sa tahanan na kanyang ginawa para sa atin. Kaya ito dumating sa atin, kaya tayo kailangan i-lockdown para yung ating pong relasyon sa Panginoon ay patuloy pang tumibay at lumakas. Dahil yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Nais niya po tayong makasama sa kanyang kaharian. Nais niya po tayong iligtas. Yun po ang pinaka-essence po ng ating pinag-aaral po ngayon. Ang Panginoon po ay malapit na pong dumating, malapit na pong bumalik. Gusto niya na sa kanyang pagbabalik ay makasama niya po tayo sa kanyang pagbabalik sa langit. Yan po yun. Sa mga hindi pa po Kristyano, sa mga nakikinig na hindi pa po nakakasiguro sa kanyang kaligtasan, ito na po yung pagkakataon na isurrender po natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang Panginoon po ay malapit na pong dumating, malapit na pong bumalik. Kung ikaw po ay datatnan ng Panginoon, hindi ka pa nagsusurrender ng buhay sa Kanya, ito na po yung pagkakataon. Kaya sa oras pong ito, kapatid, kung ikaw po ay hindi ka po nakakasiguro sa iyong kaligtasan, inaanyayahan kitang manalangin sa Panginoon. Panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Na kung sakasakaling siya po ay dumating, ay kanya-kanyang makasama. Katulad po ng mga tao na nanampalataya po sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, inanyayahan kitang manalangin kung ikaw po ay isang taong o isang Kristyan o isa pong tao na hindi po nakakasiguro sa iyong kaligtasan. Sumunod ka po sa aking panalangin. Panginoong Hesus, sa oras pong ito, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mensahe na napakinggan ko sa oras pong ito. Tunay o God na ikaw po ay babalik at kukunin mo ang iyong mga anak. Panginoon, sa oras pong ito, ako po ay dumudulog sa iyo, humingi po ako ng tawad sa aking mga nagawang pagkakasala. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala simula nung bata hanggang sa aking pagtanda. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Ikaw pong maghari, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aking pong buhay. Ikaw, Panginoon, ang maging Panginoon ng aking pong puso, O Lord God. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw na po ang manguna, ikaw na po maging Panginoon ng aking pong buhay. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kung ikaw po ay sumunod sa panalangin ito, naniniwala ako na ikaw po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Pagpalain nawa ang iyong buhay. Bilang pagwawakas po, basahin po natin itong Philippians chapter 4, Philippians chapter 4, verse 8 to 9. Sabi po ito, bilang pagkatapos, mga kapatid, dapat maglilaman ang inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at puri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong
natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain na po kayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa amin pong natapos na gawain. Marami pong natapos sa mensahe na binigyan po sa amin. Bilangin ko po, Lord God, na magsilbing liwanag po sa amin ito, Panginoon, magsilbing panggising po sa amin na kami po ay nalalapit na ang iyong pagdating, Lord God. I pray na ihanda mo po kami at mandatnan po kami, Panginoon, na patuloy na nagpupuri sa iyo at sumasamba, Lord God. Maraming pong salamat sa mga kapatid na nakinig at nanood sa cellphone. Pagpalaan niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen.